problema ng mga kabataan sa mundo ay nakakabagabag, ngunit ito ay mas lalong pinalalala ng hindi pagkaalam ng malinaw na solusyon para dito. Ano kaya ang mangyayari sa kinabukasan ng mga tao kung mga kabataan na siyang bayani ng ating kinabukasan ay mapapabayaan lang ng ganito? Ang sagot sa problema na siyang sumasaka sa mga kabataan ay natalo nang sila ay lumapit kay Pastor Oksu Park na bihasa sa problema ng mga kabataan at mind lecture. Labing taon na ang nakaraan nang nainig ang puso ni Pastor Park dahil sa isang tawag na galing sa Los Angeles, USA. Binalikan muli ni Pastor Park ang kanyang nakaraan nang matanggap niya ang apela ng isang ina na iligtas ang kanyang anak sa pagiging adik sa drugs. Siya ay ang ikalawang anak mula sa pamilya na mamagsasakang naninirahan sa Sonsang Yongbuk. Dahil dito, lumaki siyang walang maipagmalaki at di alam ang patutunguhan sa buhay. Ang kanyang nakakaawang buhay na walang pag-asa ay natapos na makilala niya ang misyonaryong si Keith Glass na galing sa Inglaterra noong 1962. Sa pamamagitan ng mundo ng puso at daan tungong kaligayahan sa loob ng Biblia, naliwanagan ang kanyang puso. Sa loob ng pananampalataya ni Pastor Park, nagbago ang batang ito. Ang balita ay kumalat at nagsimulang ipaubaya ng mga magulang ang kanilang mga anak na may problema. Sa huli, ito ay nagbunga. Sa wakas, nagkaisa ang puso ng mga taong nagnanais gabayin ang mga kabataan at naitayo ang Global Youth Organization na IYF o International Youth Fellowship noong 2001. Dala ang motto na Change, Challenge, Cohesion. Ang IYF ay nag-focus sa paghubog ng mga leader ng kinabukasan, kaya sinimulan ng mga programa gaya ng Overseas Volunteer Program, Alternative Schools, Youth Camps, English Camps at iba pa. Higit sa lahat, ang main event ng IYF na World Camp ay pinagkatiwalaan at inendorso ng gobyerno ng iba't ibang bansa kaya matagumpay itong ginanap sa Amerika, Inglaterra, Kenya, Paraguay at 30 pang ibang bansa. Ang World Camp ay binubuo ng higit kumulang na 10,000 estudyante at sibilyan galing sa iba't ibang panig ng mundo. Ginaganap ang seremonyang pagbubukas sa Busan, Mexico sa gitna ng harmonya ng mga pinakamagagaling na musikerong Russian at ang Gracious Choir na kampyon ng International Youth Competition. Nakatakda rin ang paglilibot sa malalaking syudad sa bansa sa loob ng kalahating buwan. Dahil sa pagsuporta ng Ministry of Gender Equality and Family at Busan Metropolitan, nabuo ang network ng gumagabay sa mga kabataan. Noong 2002, sinimula ng 14 na member ng Good News Corps na isang overseas volunteer program na IYF na may motong Exchange Your Youth for Their Hearts. May 3,500 na estudyante mula sa kolehiyo ang nagpunta sa mga liblib na lugar ng Africa, mga squatter ng India, at sa 88 pang ibang bansa para ibuhos ang kanilang pawis. Ang nagbigay buhay sa lahat ng programa sa loob ng IYF ay ang Mind Education ni Pastor Park. Ang kanyang mga lecture na humahawak sa puso at nagbago ng buhay ng mga kabataan ay nagbunga ng himala sa iba't ibang panig ng mundo. Sinimulan siyang ipakilala ng mga mamamahayag na nakasaksi dito bilang isang profesional sa mind education. Ang mga gobyerno ng iba't ibang bansa ay nag-unahang mag-imbita kay Pastor Park dahil sa kanyang mind education at sa paglago ng IYF. Noong Disyembre ng taong 2009,
siya ay inimbitahan sa Gongqingtuan ng pangunahing youth organization ng China na binubuo ng 8,000 kabataan. Ang balita niya ay napalabas sa pambansang tiyanan ng China na CCTV. Siya ay naglathala sa unang pagkakataon ng libro tungkol sa mind education na pinamagatang "Sino ang Gumagabay sa Iyo?" Ang kanyang espiritual na baterya na gumagabay tungo sa masayang buhay at detalyadong nag-aayos sa puso ay nagbago sa buhay ng maraming kabataan. Si Pastor Oxu Park ay patuloy na magiging kaagapay at guro ng mga kabataan sa mundong ito na nasasaktan ng puso dahil sa hindi pagkaalam sa mundo ng puso.